Wala pong katotohanan. First, wala pong personal information or medical information na na-leak or na-compromise. And second, ay wala pong hinihingi or wala pong arrangement or wala pong ransom na hinihingi ang grupo na yon sa atin. Hindi pa rin ma-access hanggang ngayon ang mga online portal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos pansamantalang i-take down ng ahensya para imbestigahan ang nangyaring security attack sa kanilang sistema noong Biyernes. Bagamat inamin ng PhilHealth na nagkaroon ng cybersecurity attack, iginiit nito na walang masiselang impormasyon ng mga miyembro ang nanakaw sa kanila. Pinabulaanan din nito ang umano'y hinihinging $300,000 o nasa halos 17 million pesos ng Medusa Ransomware Group, kapalit ng mga impormasyong nanakaw sa kanila. Sa ngayon, hindi pa rin po natin makonfirm kung talagang ransomware or malware ang madahilan nito ng information security incident at patuloy pa rin po natin pinag-aaralan or iniimbestiga. But once ma-sure na po natin kung ano ang talagang naging dahilan, ito naman po ipapaalam natin sa public. Nasa 72 workstation ang apektado. Karamihan nasa head office at National Capital Region. Wala naman daw na kompromiso sa mga regional offices. At dahil inaccessible ang mga online system gaya ng website, members portal at e-claims ng PhilHealth, pinayuhan ng PhilHealth ang mga miyembro nito na mag-over-the-counter na muna sa kanilang mga transaksyon. Target ng PhilHealth na unti-unti nang maibalik ang kanilang serbisyo sa mga e-portal ngayong araw. Kung meron po mga pasyente or member ng PhilHealth na kailangan po na ma-hospital, kailangan lamang pong magdala ng kanilang mga copy ng PhilHealth ID or ng member data record or other supporting documents para po may pagkikilanlan ang mga ospital na sila ay membro ng PhilHealth. Ganon din naman po ang atin pong mga employers kung kinakailangan po nila mag-submit ng mga reports at magbayad ng premium contribution. Pwede po naman itong gawin, however, manually muna po or over-the-counter. Nakipag-ugnayan na daw sila sa Department of Information Technology o DICT at National Privacy Commission upang tugunan ang issue at maging ang Anti-Cybercrime Unit ng PNP at NBI para sa forensic investigation upang alamin ang pag-atake. Yan po actually ang tinitingnan ngayon at yan po ang aming guidance na hinihingi. Katulad po sa DICT kung ano po ang mga controls na pwede pong maidagdag, kung ano po yung tools na kinakailangan po namin para mas maging safe po ang ating system because ngayon mas vulnerable nga siya because atake po ng ganyan. Tinitignan ngayon ng PhilHealth ang pagpapalakas ng depensa sa kanilang online system. Kabilang na dito ang patuloy na pagsulong ng digitalization para labanan ang cyber attacks. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.